Sa kanyang bahay, habang nagsesipilyo ay narinig ni Fuyutsuki ang balita tungkol sa Peking groom sa kasal na naganap sa Kichijoji Chapel kahapon. Napabalita na nawawala ang Peking groom pati na rin ang totoong groom kaya iniisip na may anomalyang naganap at iniimbestigahan na iyon ng mga pulisya. Nalalapit na ang araw ng pagpunta nila sa Okinawa kaya ang iba ay naghahanda ng kanilang susuotin at paalala ni Fuyutsuki na yung angkop lang dapat sa kanilang edad ang isuot. Nang makaalis ang tatlong babae ay narinig ni Fuyutsuki ang pag-uusap ng dalawang estudyante, nang hihinayang ang mga ito dahil hindi makakasama si Nao pero biro naman ng isa na kasama naman si Fuyutsuki pero hindi naman nila type ang katawan nito, kaya nagtawanan ang dalawa. Nagulat siya sa kanyang narinig na halos lumunin siya ng lupa. Habang nag-aayos ng gamit ay inisip niya na hindi naman basehan ang pagiging sexy para masabing may dating ang isang babae. Dagdag pa nito na mapapatawad pa niya ang mga sinabi ng dalawang estudyante dahil bata naman ang mga iyon pero hindi ang mga sinabi ni Onizuka. Narinig niya rin na magkausap sina Onizuka at Nao na hindi ito makakasama, nang hinayang si Onizuka dahil hindi niya makikita na naka-swimsuit si Nao. Tugtong naman ni Nao na kasama naman si Fuyutsuki pero ibinulong ni Onizuka kay Nao na maliit naman ang lato-lato ni Fuyutsuki, ni hindi nga raw ito mukhang babae dahil sa dilat nitong katawan. Mas matindi pang gulat ngayon ni Fuyutsuki kaya galit na galit siya kay Onizuka at sinabing ipapakita nito kung sino siya kapag nakasuot ng swimsuit at paniguradong pagtitinginan siya ng mga kalalakihan. Habang namimili ng swimsuit ay pinag-usapan siya ng dalawang estudyante at sinabing nagpipiling bata si Fuyutsuki at hindi naman babagay sa kanya ang magandang damit pwera na lang kung maganda ang katawan niya. Biglang dumating si Nao at binigyan siya ng ideya sa pagpili ng kanyang susuotin sa Okinawa. Dahil magsa-summer na ay naroon din si Nao upang bumili ng damit. Sinabi ni Fuyutsuki na narinig niya ang sinabi ni Onizuka na ikinagulat ni Nao. Pero ayos lang yun kay Fuyutsuki dahil ipinagtanggol naman siya ni Nao. Gayunpaman, humahanga siya kay Onizuka dahil nagawan nito ng paraan na makapunta sila sa Okinawa. Inako nito ang responsibilidad at ginawa niyang kakampi ang mga estudyanteng tumutuligsa sa kanya. Nagtataka din siya kung ano ang nagbibigay kay Onizuka ng kakayahang mang-akit ng tao, isang misteryo talaga si Onizuka. Pero galit pa rin siya dito dahil sa sinabi nito tungkol sa kanya, natawa na lang si Nao at sinabing may gusto siguro siya kay Onizuka na ikinagulat niya at itinanggi iyon pero hindi naniwala si Nao at tinukso pa siya. Maya-maya pa ay sinabi ni Nao na pumili na lang siya nang sa tingin niya ay pangmalakasan niyang swimsuit na makakapag-attract sa lalaki at binigyan siya nito ng mga pagpipilian. Isa-isa niyang isinukat ang mga nabili niya at tinulungan siya ni Nao na magdesisyon. Tatlo na ang naisukat ni Fuyutsuki pero wala pa ring napipili si Nao kaya naiyak na lang ito dahil bukas na kasi ang alis nila. Sa huli ay yung una niyang isinukat ang napili ni Nao kahit sinabi nito na mukha siyang estudyante sa swimsuit na iyon dahil maliit ang lato-lato niya. Napaupo na naman si Fuyutsuki dahil ayon dito ay mas masakit pa ang sinabi ni Nao kesa sa sinabi ni Onizuka. Pero pinalakas ni Nao ang loob niya at sinabing nakaisip ito ng paraan, ang AirPod na siyang makapagpapalaki ng breast pad at magagawa niya kahit anong size ang gusto niya. Ngunit pandaraya iyon para kay Fuyutsuki. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Nao at iniwan na kay Fuyutsuki ang desisyon kung gagamitin niya yun o hindi. Nang tuluyang makaalis si Nao ay sinubukan na niyang gamitin ang AirPod hanggang sa nakuha na niya ang laki na tama para sa kanya. Sa tuwa sa naging resulta ay napadamba ito at dumapa sa kama kaya pumutok ang breast pad nito. Bigla niyang naalala ang swimsuit ni Nao na masyadong maalay at napaisip siya kung gusto ba ni Onizuka ang ganong klase, at inimagine niya na nagmomoment sila ni Onizuka sa tabing dagat. Pero binura yun ni Fuyutsuki sa kanyang isip dahil baka kapag isinuot niya iyon ay mawala ang respeto ng mga estudyante sa kanya bilang guro. Pero natigilan siya at naisip na may gusto nga siguro siya kay Onizuka. Sinubukan niya rin ang swimsuit ni Nao na bumagay naman sa kanya at muling nag-imagine na pinupuri siya ni Onizuka sa suot niyang swimsuit pero may napansin itong buhok kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo at kinalbo iyon, hahaha. Nang makatapos ay sunod niyang ginamit ang AirPod at natuwa siya sa resulta. Naisip din niyang magkulay ng buhok para bumagay sa suot niya at mas na-excite pa siya para bukas kaya hindi na siya mapakali kung ano pa ang dapat niyang gawin. Nang bumalik si Nao sa bahay niya ay nagulat ito sa kanyang itsura na halos hindi siya makilala dahil sa ginawa niya sa sarili niya. Naiyak na lang si Fuyutsuki pero pinakalma siya ni Nao at sinabing may oras pa sila hanggang umaga kaya wag siyang mag-alala dahil may naiisip naman itong ideya. Kinabukasan ay si Fuyutsuki na lang ang hinihintay ng lahat dahil lampas na siya sa oras na itinakda. Sinabi ni Onizuka na baka busy pa iyon sa pagmi-makeup pero sinabi ng isang guro na hindi naman ganon si Fuyutsuki. Nang biglang sabihin ni Nao na naroon na si Fuyutsuki at nagulat ang lahat sa itsura nito. Napaiyak na lang si Fuyutsuki at sinabing hindi na lang siya sasama pero pilit na pinalakas ni Nao ang loob ng guro. Tirik na tirik ang araw nang makarating sila sa Okinawa na parang hindi iyon parte ng Japan sa sobrang init.
Asul na asul ang kalangitan, bagay na ibang-iba kaysa sa Tokyo. Ayon kay Kikuchi ay nasa parte sila ng Ishigaki Island sa Okinawa na may average temperature na 24 degrees Celsius at saka malapit ang islang iyon sa subtropical zone. Dagdag naman ni Urumi na dinisenyo rin ang mga bayan doon base sa Fuso at naiimpluwensyahan iyon ng kultura ng mga Chino kaysa sa mga Hapones. Sumingit naman si Kunyo at sinabing mag-enjoy na lang sila. Habang pinapaalalahanan ni Mr. Uchi Yamada ang mga estudyante ay isang palaso ang biglang tumama sa sombrero niya, natakot ang lahat pero kagagawan lang pala iyon ni Onizuka. Pinagsabihan siya ni Mr. Uchi Yamada na hindi sila nagpunta doon para maglaro at sinigawan na ikinagalit ni Onizuka dahil siya naman ang sponsor ng trip nilang iyon at sumang-ayon naman ang mga estudyante. Sinabi ni Onizuka sa lahat na gawin nila ang gusto nila at magsaya dahil minsan lang sila makapunta sa lugar na iyon. Habang hinihintay ang nakatalagang silid para sa kanila ay niyaya muna ni Onizuka ang mga estudyante na pumunta sa dagat. Napansin ni Fujiyoshi na hindi sumama si Miyabi at habang naglalakad naman si Noboro ay nabangga nito si Anko kaya nagalit iyon at itinulak si Noboro. Galit si Anko sa tulad ni Noboro na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Samantala, sa dagat ay kanya-kanyang paraan ng pagsasaya ang mga ito habang nilalagyan naman ni Onizuka ng nakasanayan niyang sunshine tattoo ang ibang estudyante nang biglang dumating si Fuyutsuki na gusto ring magpalagay ng sunshine tattoo. Pumayag naman si Onizuka at itinanong kung anong gusto niyang ipalagay pero pinagtawanan siya ng mga ito nang malaman na salitang love ang ipapatato niya dahil para daw siyang high school student. Nainis naman si Fuyutsuki at umalis nang biglang sabihin ni Kunyo na siya naman ang lagyan ng tato pero meron na pala siya sa likod niya kaya siya naman ang sunod na pinagtawanan. Sa galit ay kumuha siya ng payong at pinalo si Onizuka. Habang nakatingin si Anko ay nainis ito dahil parang bata kung umasta ang mga iyon. Nakita niya si Noboro at inutusan iyong bumili ng juice na gawa sa totoong prutas kaya nagpabili na rin ang dalawang kaibigan ni Anko pero nang kukunin na ni Noboro ang pera ay 500 yen lang ang ibinigay ng mga ito at narinig pa sila ni Onizuka na sinabihang uto-uto iyon. Maya-maya pa sa parehong restaurant na kinakainan ni na Mr. Uchi Yamada ay ginawa ni Onizuka ang room assignment ng mga estudyante, nagtaka naman si Fuyutsuki dahil nagawa na iyon pero binabago pala yun ni Onizuka. Nang matipon ang lahat ay nagtaka si Noboro kung bakit wala siya sa listahan kaya pinagtawanan siya ni na Anko. Nang ituro ni Onizuka ang pangalan niya ay nagulat ang mga ito dahil magkakasama pala sila sa isang kwarto. Nagreklamo si Anko dahil may makakasama silang lalaki pero biglang napasigaw na rin ang iba dahil magkakasama pala talaga ang mga babae at lalaki sa nakatalaga nilang kwarto at tinawanan lang sila ni Onizuka. Nang makarating sa room 0080 ay tatlong weirdong mahilig sa anime ang kasama ni Urumi kaya natigilan na lang siya sa mga ito at napasigaw na ayaw niya sa silid na iyon. Ang iba naman ay naglagay ng boundary na naging dahilan ng kaguluhan. Habang sina Kunyo naman ang nakasama ng dalawang kaibigan ni Miyabi. Nagreklamo na rin si Mr. Uchi Yamada sa ginawang iyon ni Onizuka pero wala lang yun kay Onizuka at sinabing sigurado siyang magkakaroon ng hindi malilimutang sandali ang bawat isa. Natakot naman si Senomaru at sinabing malaking problema kapag nakarating yun sa mga magulang ng bawat isa. Ayon naman kay Fukuroda ay si Onizuka ang mananagot sa lahat. Pinyuli na naman ni na Anko si Noboro at sa balkonahe ito itinaboy para matulog. Hindi rin ito pagamitin ng CR at sinabi ni Anko na si Onizuka ang sisihin nito sa lahat. Hindi makatulog si Noboro sa balkonahe dahil takot ito sa multo nang biglang lumitaw si Onizuka na ikinagulat niya. Kinumusta siya nito pero sinabi niyang dahil kay Onizuka ay sa balkonahe siya matutulog kaya kapag nagkasakit siya ng malaria ay si Onizuka ang sisisihin niya. Tinuwanan lang siya ni Onizuka at sinabing i-enjoy na lang niya na may kasama siyang mga babae pero dahil sina Anko ang kasama niya ay hindi niya magawang mag-enjoy. Tinuruan siya ni Onizuka ng mga gagawin tulad ng pag-obserba sa mga babae pero tinanggihan niya yun at sinabing malalagot siya kapag nahuli siya ng mga yon. Hanggang sa pinilit siya ni Onizuka na tingnan din ang mga iyon pero nahuli naman siya ng tatlo kaya sinabihan siyang bastos habang nagtago naman si Onizuka. Nagalit siya kay Onizuka dahil siya pa ang lumabas na masama sa tatlo at nagtago ito mag-isa. Naawa sa kanya si Onizuka at sinabing bakit hindi siya gumanti minsan pero dahil mas matangkad ang mga yun kesa sa kanya ay alam niyang talo lang siya sa tatlo kaya tinuruan siya ni Onizuka ng gagawin. Habang hindi pa natutulog ay sinabi ng isa kay Anko na papasukin na lang nila si Noboro dahil natatakot ito na baka may gawing masama si Noboro pero hindi nag-alala si Anko nang may marinig silang kalabog sa labas. Nagulat ang dalawa sa aninong nakabitin sa labas. Sa takot ng isa ay sinisi nito si Anko kaya sinubukan ni Anko na iligtas si Noboro pero paglabas nila ay wala si Noboro doon at nagsisihan ang dalawa.
Iniisip ni Anko na baka nasa baba ang katawan ni Noboro pero nang silipin iyon ay wala naman kaya nagtaka ito. Nang mapatingala ay doon nila nakita ang mukhang zombie na si Noboro at sa takot ay napatakbo sila at mangiyak-ngiyak sa takot dahil naglakad papasok itong si Noboro. Humingi ng tawad si Anko nang biglang kuhanan sila ni Onizuka ng litrato at pinagtawanan sa itsura nila. Natawa na lang din si Noboro hanggang sa nagising ang isa nilang kasama na walang kaalam-alam sa nangyari. Umalis na si Onizuka kaya naman pinagtulungan ng dalawa si Noboro. Kinabukasan habang kumakain ng almusal ay sinabi ni Fuyutsuki ang lugar na pupuntahan nila sa araw na iyon. Tinanong naman ni Kunyo kung anong nangyari sa mukha ni Noboro kaya sinabi nito na gawa yun ni Anko, sinipa siya nito at sinabing hindi lang yun ang matatamo niya pag inulit pa niya uli yun. Kinumusta naman ni Onizuka si Noboro kung naging maayos na ba sila ni Anko pero sinabi nito na napagtulungan nga lang siya ng dalawa. Gayunpaman ay naging masaya naman siya kahit papaano, ang totoo nga ay hindi na nakatulog sina Anko at nagbarahan na lang magdamag. Natuwa naman si Onizuka at sinabing nagiging lalaki na umasta si Noboro at biniro pa ito na silipin ang ari nito para mapatunayang lalaki nga iyon, habang nakatingin sa kanila ang galit na si Anko.